Agdang ko kamo karon sa pagbukad sa inyong Biblia diri sa katapusan nga libro ang gisulat ni Apostle Paul, the book of Philemon. Sa Philemon, isa lang ni ka chapter, kag may 25 verses. Hindi ko man gusto basahon nato ni tanan, pero may basahon lamang ko diri nga isa ka bersikulo o duwa ka bersikulo. Sa Philemon chapter, or rather sa Philemon, of course, chapter 1, nagasiling diri sa verse 24. Verse 23, 24, kag 25 na. There salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcos, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Magampo anay itang. Ginoo, salamat gid kay makapangayo kami sang dugang pagpakamaayo sa imong pulong, sa mga pulong nga amon mabatian, mapamalandungan, kabay pa nga maghangkat ini sa amon Ginoo. Nga hindi gid kami magtalikod, magkataka, magkakapoy, magka-discourage sa pag-alagad sa imo, sa pagsimba Ginoo sa imo. Tubtob nga ikaw, makita namon sa nawong kag nawong. Kay ikaw nagpromisa that you will come again. Pagkamaya ini karon nga adlaw sa mga pagsimba ining mapulong. Sa ngalan ni Jesus, amen. May isa ka tawo nga saka siya sa stagecoach. Basi wala maintindihan ang coach sa una mo na siya ang dako nga daw kalisa nga nagakarga sa mga pasahero nga ginabutong na sa dako ang kabayo. Di ba? Dagduwa kabayo, ano tawag stagecoach. Dugang nini tabo. Sang nagpasaka siya nga magpungko dito, nabatian niya isa ka pasahero nga babayi nga nagaham sang hymn. Ang ham ng kaunta. Isa nagliso sa taong nagpunggos sa pa niya, siling niya, what do you think about that hymn? Siling isang lalaki, siling niya, Madam, siling niya, I am a poor and unhappy man. Siling niya, I wrote that song, I wrote that hymn many years ago. And I would love to give 1,000 words. May aras ako nung hatag sa kakalibutan. No. If I had them to enjoy the feelings I had then. Ako na nagsulat, sila niya sa babae. Sinang hymn ngay na. Niya, ako karon sila niya, pobre, kag hindi malipayon nga tawo. Tani sila niya, kung may kalipay lang ko nga nabaton sang una, kag subong sa akon, inang panahon ngay na, bisan isa kalibo pa nga kalibutan hatag ko. But this man, by the name of Robert Robinson, 19 years old siya, nga luwas, nagbaton sa Ginoo, nga manluwas, sa idalom sa pagwali ni George Whitefield, ng evangelist sa unang panahon. So 19 years old na luwas siya, and then later on, nag-umpisa siya sa pagwali. Nagwali siya sa Methodist Church. Hindi sa kontento sa Methodist Church, saylo naman sa Baptist, saylo. Hasta nga sali siyang nag-wander, he's wandering around sa mga churches nga nagwali. Nasulat yan ang mga kanta. Come thou fount of every blessing. Kisang uli, kaya nagtalang-talang na siya, dito siya nagtupa sa isa ka Unitarian Church. Ang Unitarian Church, way kapati nga Diyos si Kristo. Naguba na ang iyang balatyagon, pag nagpalayo na ang gugma niya sa kay Ginisos. He died a miserable, wayward soul. Sarang na matabo, bisan pa hymn writer ka.
Sa nalagad ka sang Diyos sa imong kabuhi. Ang sugpon actually sang kanta niya, kung pamatian ninyo, oh, to grace, how great a debtor, daily and constrained to be. Let thy goodness like a fetter, bird, bind my wandering heart to thee. Prove to wander, Lord, I feel it. Prove to live the God I love. Here's my heart, Lord. Take and seal it for thy courts above. Mensahe niya lang nabilin. But he was a wayward soul. Nga amo ni kakatabo. Amo ini-introduce ko mo sa isa katao diri ang ginbasa nakon. Nga ngalan niya si Demas. Ini si Demas, tatlo lang ka beses nga gimensyon sa balaan kasulatan. Kag sa tatlo ka mga bersikulo nga ini nag-reveal kung ano siya nga tao, kag kung ano ang gintupan sa kabuhi niya sa uli nga tinion. By the way, ang ngalan nga Demas, ang kahulugan sina is governor of the people. Lain niya si Demas nga sa tradisyon sa simbahan nga nalansang sa krus bagay Kristo. Dahil man na ito ya. Ini si Demas nga alagad sang Diyos. So ang ato na mensahe karon, diguluhan nato, the man who cannot govern himself. Si Demas. Tatlo ka mga butang, matunan natin diri nanungod sa kabuhi niya. Number 1 nga kamatuoran, ginmention ang ngalan niya sa verse number 24. Upod sa kay Marcos, Aristarchus, si Demas, si Lucas. Ano ang bali Apostle Paul? My fellow laborers. Upod niya sa palang budlayang sa hiliguton sang Dios. Kung ang taon na ito diri, maayo ang pag-umpisa niya. Okay? He had a perfect start. But a perfect start does not promise a perfect ending. Just because nag-start ka sang tsakto, nag-start ka sang manami, di ba silingon ang katapusan mo, maayo man. That's why nga si Solomon naghambal sa Ecclesiastes. Nabatian nyo na, inawali ko na sang December 31. Sila ni Solomon, sila niya, the end of a thing is better than the beginning. Ang katapusan, mas maayo na niya sang sa pag-umpisa. Maayo man kung mag-umpisa kasing maayo, pero ang katapusan niya, muna ang mga labing maayo pagid. Maayo man ang umpisa ka pa eskwela, mas maayo pagid kung matapos mo. Maayo man mo umpisa ka pa patindog sa balay, patindog sa bahan, mas maayo pagid kung matapos. The end of a thing. Mas maayo man na mo umpisa ka sa pag-alagad sa Dios. Mas maayo pagid hasta gid sa katapusan nga matapos mo. Si Demas, hindi na mong kabuhi niya. Sa unang panahon, sa mga 1938, si Adolf Hitler, gusto niya ipakilala sa bilong kalibutan, before ang girang nagtabo, nga ang German race, amo ang super race. Gusto niya ipabugal ang rasa sa mga German, amo ang super race. That's why may aral na sila sa unang panahon, nga hambal niya, Aryan race. Kaya muna sinabatian niya ang mga Hudiyo. Maalam. Di ba? Ang naimbento sa penicillin, mga Hudiyo. Bulb. Damo ang invento sa mga Hudiyo. Mga American Jews. But, dito kinhiwat ang Olympic sa ilang siyudad sa Berlin, Germany. Si Hitler. Karon, siling niya, bakita ko, dili ko i-showcase ang mga Germans nga nag-excel sa tanan nga patag sang sports. Na-surprise. Natingala siya, ay, mga Amerikano, dasig ba? Perde ako ng mga kabataan. Ang dako nga surprise, nga ginapabugal na gate, itong 400-meter relay. Isa lang ang baton plana, no? 400-meter relay.
ang underdog, mga Americans. Tibo, gasumpit lang iya nga una-una kadalagan, bit-bit ang baton. Nagulat naman to after 100 meters, 100 meters, 100 meters. Abanse sa mga 7 yards ang una. Ulihi ang mga Americans, hinay. Ang katapusan dito, nagsalo sang baton sa 400 meter relay nga German, nabuya niya. Tibisan ulihi ang mga Amerikano, nagdaog sila kay disqualified ang pinakamadasig ng mga Aryan race ng mga German. Mga Olympics ang unang panahon, may araman ng contest, bit-bit sang solo. Dalagan siyang madasig, o kung malakat ka, mawakaton ka. Pero ang award ihatag dito, kung ang sulo mo, hindi mapatay. Tibisan dasig ka, kapatay, sulo mo sa dalan, why na? Disqualified ka. Mumana sa likoton sang Diyos. Hindi niya padasig-dasig. Kunin nga pa sige-sige, siga ang imong kabuhi hasta sa katapusan. Now, si Demas, ano unang i-mention diri? He was a fellow laborer. Upod nga manog pangabudlay sa buluhaton sang Dios. Believe it or not, upod siya in level sa kay Marcos, sa Aristarchus, kag sa kay Lucas. Kilala na, well-known na nga mga alagad sang Dios sa unang panahon. Basta malipat ka mo, si Marcos ang nagsulat sa Book of Mark. Si Lucas ang nagsulat sa Book of Luke, kag sa Book of Acts. Hindi basta-basta nga upod niya nga nag-aalagad sa Dios. Si Aristarchus, natawag siya nga fellow prisoner ni Apostle Paul. Meaning, upod ni Apostle Paul dito sa bilangguan. For the sake of Christ and the gospel of Christ, he was put in prison with Apostle Paul. Si Apostle Paul, ginakilala at that time as the greatest missionary bisan sa subong. Now, fellow laborer, masig kamano pangabudlay, upod ni Lucas, Marcos, kag ni Apostle Paul. Anan, upod niya, nasaksihan niya ang mga kadalagaan, ang mga kalag nakita niya during sining first, second, kag third missionary journey ni Apostle Paul sa Asia Minor, sa Asia Major, hasta sa all over Europe. Hasta nga nagtupa siya sa Roma, nga prisohon siya. Upod niya. Meaning, he was upod sa kay Marcos, Aristarchus, kay Lucas. Demas also was well-known, well-liked, and well-appreciated, well-respected sa bulaton sang Diyos. Pero, ang iyang closeness, ang iyang malapit sa kay Apostle Paul has come to an end. Nag-untat. Did not last. Kaya man lang nyo sa 2 Timothy chapter 2, verse number 4, 2 Timothy 4, verse 10, na-mention na rin naman siya. Verse 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Christians to Galatia, Titus unto Dalmatia. Ang ngalan niya na pwede rin. Masubo ang kaimtangan karon. Nga sila niya karon si Demas way na di. Ginsikway niya ako. Kag nagkadto siya sa diin ko na to. Departed unto Thessalonica. Ang Thessalonica at that time is very well known, very famous, the city of sin. So sila niya, departed, love this present world. Nagaabot na sa kabuhi sang Kristohanon, nagaabot man na sa kabuhi sa mga lagad sa Diyos to love this present world. Muna yung tabo sa kay Demas. Nakaupo sa kay Apostle Paul. Perhaps, upo naman si Apostle Paul dito sa Roma nga napriso. Imagine? Pero, namululungan niyang kagulingan niya ng ano-ano. Mangkuakon niya nga upod-upod ko di sa lagas ng Diyos nga magpapriso-priso mo ko di, nga mag-antos-antos mo ko di. There is much joy in this world. Biya niya. Gibayaan niya ang lagas ng Diyos. Gibayaan niya ang hilikoton ng Diyos. Hindi kapadayon niya pang hilikoton ng Diyos sa Roma. Bisan nga na priso si
Paul. Why kita siyang record diri sa blang nga sulatan kung paano ini si Demas naluwas. Kung naluwas gid man siya, I hope he did. Pero ang iyang pag-alagad sa Ginoo, masaksihan naton nga sadya-sadya. Nasaksihan niya ang mga kasimbahanan, damo ang mga kasimbahanan. Dahil sari-sari ang mga nasyon ang ginwalihan. Nasaksihan niya tanan ini bilang fellow laborers gabang budlay sa likoton sang Dios. But ang iyang pag-alagad sa Dios nag-fizzle out. Meaning amat-amat dula. Amat-amat dula. Ini man ang gulpyada, amat-amat dula ang iyang lugugma, ang iyang desire, magalagad sa Diyos. Nga aman. Muna lang taon natin sa pulong sa Diyos. Meaning, he was going along well, but burned out and fell out. How many times makita man natin ini sa simbahan? Primero, may masimba. Excited siya masimba. Perhaps mabaton sa Ginoo. Gahibi nga nagabaton sa Ginoo. Matindog na siya nga ga-testify nga salamat sa Diyos, kaluwasan. Malipayon man siya nga magsiling nga masunod ko sa Ginoo sa water baptism. Excited siya. But where is he now? Di nang tao ngayon. Di nang kabuhi sang tao ngayon. Mahapos kang madali. No? Maybe months later, maybe years later, hindi mo na makita ang tao ngayon. Nakita ko na sa sobrang 46 years of preaching the Word of God, pagpastor sa simbahan. Nagwali ko one time sa isang simbahan dito, home church natin dito sa Oton, Iloilo. May nag-forward, nagahiribion siya. Isa ka asawa. Isa man pamatanon, gahiribion man nga nagbaton sa Ginoo. But where are they now? Not in the church. Sa Lucas Kapitulo 8, gindescribe ni Ginisos ang tao nga kaangay sini. Sa verse number 13, sila niya, ini nga tao nga nakabati sa pulong ng Diyos kag masinadyahon nga nagbaton ng kaluwasan, amo ni siya. Sila they on the rock are they, binhi na nagtupa sa mga bato. They are on the rock are they, when they hear, receive the word with joy. Bono namian? Nami, no, dalang ko yung masimba sa inyo, namian siya. And then those have no root, ay huwag na kapanggamot. Which for a while believe, okay, nagtuo man siya, and in time of temptation, fall away. Primero, umpisa manami, nga nagbaton sa Ginoo, malipayon siya, halos palang tanang tao sige, manami. Pag-abot sa temptasyon sa kabuhay niya, nahulog siya, nagpalayo. Exactly ang natabo sa kay Demas sa kabuhay niya. So ang leksyon, makita natin naman yun, no? Na even among the disciple of Jesus Christ, bisan pa sa mga disciple ni Jesus, huwag magbatiz na. 12 apostles ang ginpili, ginhandpick ni Jesus. Siya mismo ang nagpili sila. Pero muna hambal niya sa John 6:70-71, siya niya, have I not chosen you 12? And one of you is a devil. And he was talking about, he spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he that should betray him, being one of the 12. Do see? Ginpili ni Jesus, isa gali, yawa. Si Jesus nagpili, anak sang Diyos. Tuwaya nakita na, ang ipili niya, yawa. Yaran na niya sa kaalam sang Diyos, nakita niya na, nabala niya man ikaw, nabala niya man pauna-una mo, siningation kung ari ni sulod simbahan, bala niyang tanan. But He allowed that for us to see, na sining kalibutan, hindi ka magsalig, ngayon ang tao ngayon na, magapadayon sa katapusan. Because,
Mamala sa mentor ko sila niya, mas maayo pa ganing mga $100 lang gasto sa kasal. Lambo sila 50 anyos guptanay. Pero yung yadto nga tag $30,000, $50,000, $100,000, bunga-bunga nga kasal, 5 katuig bulagay. You see? Why na nabase sa pagkabungga-bungga sa pangabuhi ang pagpadayon sa pag-asaway. Amuman nga bagay ang pag-alaga sa Diyos, waay nag-umpisa. Wala nagahambal nga maayo ang pag-umpisa, nga maayo man ang katapusan. Because, dinig ni Jesus, there is always something in between. So, muna matunan natin, learn this part of life, no, ni Demas. Be absolutely, number one, sure that you come to Jesus Christ for salvation. Munang-una, gisiguraduhon mo si mong kabuhi. Na magpalapit ka kay Jesus, batunon ng kaluwasan. Paano maluwas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuuhan mo si Jesus. Anong tuuhan mo sa iya? Nga siya nagbayad sa iyong mga sala, ginubong ko na banhaw, nagkaya pa langit. Kung hindi mo na pagsaligan, ang saligan mo iya, ano pa itong nabatian mo sa imong ginikanan, ano pa itong nabatian mo sa simbahan, mali na, masala ka na, matalang ka na. Kaya ginatawag siya the only Savior. Tawag mo siya nga the only Savior, kung may iban ka, iban pa, nga manuluwas, nga makaluwas sa imo. Siya lang ang makaluwas sa imo. Amon siguraduhon mo, nga ikaw may personal nga relasyon sa kay Jesus. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, thou shalt be saved. For with the mouth confession is made unto salvation. Ikaduhang kamaturan, leksyon matunan natin, understand that the Christian life is a marathon, not a sprint. Pakunat-kunat niya ang pagkabuhi sa Kristohanon. Hindi niya kay sumpit ka lang na yun, tapos mo, abi mo, tapos na. No, sila na, sa bilang kasulatan, for the race is not for the swift. Ang dalagan nun, hindi niya para sa madasig magdalagan, kundi sa nagapadayon. And then, doon mo na doon, that our life as a Christian is not a life of ease. Nga pagkatapos ang daluwas kita, tawhay na, tapos na, then we can float to heaven. Malutaw na lang ta, kag magsakas langit. Hindi. Butang kita sa Diyos yung kalibutan, kaya may atubangon kita mga troubles, temptations, kag mga trials. Testingan mo pagtuo. Because your faith is not a genuine faith if not tested. Hindi na matuong pagtuo. Kung hindi atubang kag makalampuhan sa mga pagtilaw. And number 3 ng leksyon, take time to encourage others in their own race. Maybe nag-struggle sila. Nag-struggle sa ilang pangabuhi. May mga crisis nga natubang. Nagsablag sa ilang paglakad. O maybe nag-struggle sila sa sala. O maybe nag-struggle sila kaya na-addict sila sa cellphone, pulaw, na gambling, and all of that. Hindi na magsimba. If you know that, encourage. Paisuga man. Encourage man. Kasi siling sa balang kasulatan sa Galatians chapter 6, kita ang masilin niya who are spiritual, must burn, or rather must carry the burden sa mga yara sa kaluyahon. Ang kapat ng leksyon, remember that even if you start out right, you can always fall away. Or fall along the way. Pagkisa ano? Pride, self-righteousness, blindness to your own faults will cause you to stumble and fall. Basta kapabugal ka man, kapahambog ka man, amo na nga nahulog ka man. Kasi silin sa Biblia, ang nagpabugal, sumpungon sang Diyos. Ikaduhang leksyon, the downward slope is gradual but slippery. Ang paduluhog nga dalan, gradual na, ang amat-amat lang na, pero madanlog. May nabasa akong istorya, nanungod sa isa katao, nagsaka sa bukid, kaya mahilig siya mag-hiking, nagsaka sa bukid, may karga sa likod niya. Pagsaka sa bukid, di kayong bukid round.
Pag-abot sa babaw bukid, nagtamwa siya. Gusto siya nga maglantaw pag dito. Nag-amat-amat sa panaog dito. Pagtupay na dito sa kilid, gamay na lang tutungan sa tiyan niya. Hindi na saksaka. Kaya ginatuba niya na ang bukid kay round man. Hindi naman sa panaog. So nagkabit dito siya, hindi na sa magsaka. Hasta nga naubos ang iyang strength, ang iyang kusog sa pagkabit dito, nahulog siya sa bato, napatay. Amo na siya ang dalan sa kabuhi isang tao nga padulong sa downward path, padulhog, palayo sa presensya ng Diyos. Nabatihan niyo to ang Pilipino nga engineer na nagsaka upod sa iban dito sa Mount Everest. Napatay. Kaya sa may hambal nga Camp 4 dira, nga lugar ay na, pero tikalamig na da. Siguro may mga ginabatya sa lawas niya, dito siya. So, helicopter na lang siya, panaog dito. Ay napatay. Ang tuyo man ang utani niya, ma-intry dito, kaya siguro may reward na. Kaya gusto niya, siguro ang reward niya, hambal niya daw, before siya napatay, nga ibulig niya, ipakaon sa mga street children sa Manila. Whatever that is. So karon, amo ini, no? Si Demas nahulog siya sa ginatawag nakon nga bad temptation. B-A-D. Malain nga temptasyon. Muna nahulog siya. Muna nagpalayo siya sa Ginoo. He loved this present world. He has forsaken God, forsaken the fellow laborers, and had forsaken the Apostle Paul. And he went into the sin city. Now, nahulog siya sa malain nga temptasyon. Ang B-A-D, ang B, nagapati siya, he believed that the deception of the flesh. Nga nagatuo siya, ngabi niya, hindi siya limbungan sa unod. But no, you can be deceived by your own flesh. Kaya man ang kaaway tatlo mo. Yourself, the flesh, and the devil. Ang yawa, ang imong kugulingon, kaya imong unod. Manang kontra mo. Maaway na sila. Sa Espiritu ng Diyos kung nabaton mo si Kristo. And then, there's a battle of the Spirit and the flesh. Ang A, gin-act out niya ang sala. May sala ang nagpunong-punong dito sa tangunauna niya. May sala ang ginapangunauna niya, ginahimo niya, nga nag-apilar sa iyang balatyagon, ang gin-appealing sa iyang pangunauna at ipusoon, gin-act out niya, ginhimo niya. Sa iyang kabuhi, nahulog siya sa bad temptation. And then, hindi lamang nag-contemplate siya, kundi nga gin-implementar niya ang sala sa mga kamangunauna. D, nidiskubrihan niya ang kamatayon. Malayo na siya sa Diyos. Hindi ni physical nga kamatayon, by the way. Ang death nga inahambal na akong diri, hindi niya physical nga kamatayon, but rather this is spiritual death. Spiritual ng kamatayon, ang busilingon, nga ang imong tender conscience, patay na. Nga ang imong sensitivity sa Holy Spirit, wala na, patay na. Hindi ka na sensitive sa pagpanghikot sa belang Espiritu. Muna si Paul hambal, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed unto the day of redemption. Hindi ka na-entertainan mong sala mo, kundi sakit mo ang Espiritu ng Diyos. Hindi ka na sensitive sa balatyagon sa belang Espiritu. Hindi ka naman sensitive sa imong konsensya. Wala na. And then, ang imong pagka-usefulness sa bulaton sa Diyos, wala na. Si David, nahulog siya sa pagkasala. Kaya tungod entertain niya ang temptation sa iyang kabuhi. Sang dito siya sa babaw sang balkonahe sang palasyo, inistaran niya. Kita yung babae, paligo. Dito na nag-start sa tigipusoon niya. And then, nagkamit siya sang adultery sa babae. Agun matabunan niya ang sala niyang adultery, ginpapatay niya ang bana ni Bathsheba. So muna ang tao makasala siya, tabunan niya ang sala niya sang another nga sala. Si Samson, nahulog man. Nahulog siya sa kamot sang linay. Gwapa nga babae. Si Delilah. Nga, kaya nagtulog.
Gid sa sekreto niya, ang gahom nga ginatag sa kong Diyos sang Diyos ako, sa Espiritu sang Diyos, kag sa buhok ko nga malaba, because I am a Nazarite. Now, ginlali sa tanan, ang ina nga vow nga ginatag sa Diyos sa iya. Nagkaon sang hani, halin sa patay nga sapat. Hindi ka pwede magtandog sang hani. Hindi ka pwede magtandog sang patay nga sapat. But anyway, natulog siya. Amo na ang gunting ang buhok niya. Nagabot ang mga kaaway, Filistinhon. Ginlukat mata niya. Even doon napatay sa dito, sa dako, nga pagkatipon, ng mga 3,000 nga mga Filistinhon ang nag-enjoy dito. Nangayo siya patawad sa Diyos, nagpangayo sang kusog sa Diyos for the last time. Iya ginuyog ang mga pillars sa mga building, courtroom. Nalumpag, napatay, madamo ang mga kaaway. But he died also. And then, sa Acts chapter 20, may isang tao na, si Eutychus ang iyang ngalan niya. Natulugan. Natulugan siya, pero dito siya, 1, 2, 3. Tatlo ka stories ang balay. Hindi siya po nagawali. Sa third story siya, dito siya. Pero dito siya pungko sa may kilid sang bintana. Kag sa kilid sang bintana, ang labaw sang lawas niya, yung laban sang lawas niya, nagagwa sa bintana. He was more hanging out than hanging in dito sa sagwa. Inunda mo? Guro tuyo? Guro na takaan, na board sa wali ni Apostle Paul? Nahulog. Third story, patay. Ginuntasan ni Apostle Paul ang wali niya, gigaduan niya, kagin revive na buhi. So amo ini sa among kabuhi kung katulog ta. Hindi ta aware, hindi ta vigilant what is going on around us. Basi manging kaangitan ni Dimas. Number 3, your direction always determines your destination. Ang direksyon sa imong pangabuhi, amo man ang mag-determine sa imong palabuton. Sumala ka sa imong direksyon, sala man na imong destinasyon. Halin de Sorala, kung makato ko sa General Santos City, mga magpino-mino 70 kilometers na, diri ko maagi sa Jensan Coronadal Highway. Pwede man diri ko maagi sa Tiboli. Pero wala ko kaagi da, kay every time magplano ko maagi da, kamabatian sa asawa ko, hindi maagi da, tiway ko kaagi. Diri ka kaagi. Na. Hindi ka pwede nga makato sa Jensan, hindi ka mo maagi. Malibot ka patos sa Corong, magibot ka patos sa dito na yung padulong sa norte, sa Central Mindanao, dito na yung makato. Diri ka maagi. Sa uman nga bagay, padulong ka sa bulaton sa Diyos, padulong ka sa katapusan sa imong ligoton, hindi na mag-direct, hindi ka na mag-agi pa sa ibang dalan. Kaya ang direksyon sa imong dalan noon, padulong na, by determinasyon, dira ka na matupa. Dito sa Amerika, grabe ang mga dalan dito, mga highway dito. Halin sa isa ka state, from the east section ng nasyon sa Amerika, all the way sa west, sa California, halin sa New York, may highway na, straight na. Imagine, man halin sa north, halimbawa sa Detroit, down to Florida, may highway na, nga straight. Kung gusto ko yung mga hapit-hapit, pwede ka rin hapit-hapit. Kung kapoy ka, hapit ka sa rest area, hapit ka sa hotel, sa motel, kaya malawig ang imong drive-an. Pero straight. Tiyan mo ni siguro nang baling ginisus, bala sila niya, sulod ka mo sa dalan nga masangkad kay padulong sa kalaglagan. Pero sulod ka mo sa dalan nga makitid, sang pagkamatarong, kay padulong ina, sa kalipay nga walay katapusan. Ang pag-alaga sa Diyos, hindi na iya pag-welcome sa tanan nga butang nga gusto mo sa imong kabuhi. Your direction always determines your destination. Doon mo nato na ang kabuhi sa isa ka prodigal nga tao sa Lucas Kapitulo 15. Ano handom niya? Siniya amay ko, kuwaon kong ako, nablion ko, kaya sila i-enjoy na ko nini. Samtang nga buhi pa ako. Okay? Kaya palanggas ang tatay niya, ginhatag sa iyang nablion. Pero ang handom niya mananggali is just to, he was just seeking pleasure. Pangita lamang siya nga mag-enjoy sa iyang kinitaan. Insakto man na nga mag-enjoy ka sa mga ginitaan. Kaya in fact, sa balang sulatan ng hambal man na, samtang buhay ka siningaliutan, i-enjoy mo na ang imong pinagbudlayan. Kung ang kabataan nyo, tapos na, estado naman sila, i-enjoy naman ang inyong kaguhi.
sa inyo ginpangabudayan. Hindi kami trastanto nga ikaw magsagod bata mo, sa apo mo. Tinuro mo man yung kagalingon. Kay siling sa balang sala, enjoy the work of thy labor, the work of thy hand. But inisip ko ang prodigal son nga ini, he found out later, he learned the lesson that sin will take you farther than you want to go, and keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Kaya nga, dito siya sa malapalasyo nga balay sa yamay, dito siya pa sa tangkal sa kalanaan sa mababoy, kapag sa mababoy, dako nga insulto sa kaboy niya, being a Jew. Now, ang katapusan naman ini, ang kalibutan puno sang mga butang sa diin appealing sa aton nga appetite. Kabalo ko mo ang isa ka Eskimo sa Greenland, sa Alaska, kung gusto siya nga patyon niya ang wolf. Ang wolf, ang lobo. Ang imo niya lamang na, amo nga baido niya, ang kutsilyo. Pagbayo sa kutsilyo niya na, ito sumayo na sa dugo. Pagkatapos ito sumayo sa dugo ini, butang niya, i-frozen niya ini. I-frozen niya. Pagkatapos naman, kung niya naman ililiwat, kag ito sumayo naman sa dugo, i-frozen naman liwat. Ito sumayo naman sa dugo, i-frozen naman. Kag pagkatapos ini, butang niya sa open. Butang niya landa sa open. No? Kaya ang wolf, sensitive na. Ang ilang pagpanimaho, kaya sa mga ido, sensitive na sila sa smell. So, mapanimahuan nila ang baho sa dugo. Bisang nalubong sa ice. Maybe ang dugo sang walrus o kon sang sea lion o kon sang mga sapat. Di palapitan na sang wolf, iyang kutkuton kamot niya, kutkuton niya sa iyang tiil, and then simutan niya. Oh, excited siya kay, dilapan niya. Nagadugang pagiging kasadya niya kay ang dugo to, nagmala, nalatilawan niya na. Hasta gid nga malambutan niya ang kutsilyo nga matalom, sige dilap niya, ang dila niya nagdugo na. Abi niya ang dugo niya, nilapan niya, amo na tong dugo sang sapat, nakita niya. Until that wolf will bled to death. Aton kabuya mo na. Gintagaan kita sang Diyos ang appetite, pero kung ang appetite nga ini, sa gudonta, sa mga butang, sining kalibutan, we will die sa aton spirito. Hanon kabuy, like Demas. Kabay pa, hindi matabo sa itong kabuhi. Magkasunod kita sa kabuhi ni Demas, a man who cannot govern himself. Mga muyo kita Ginoo, salamat gid sini nga mga pulong karon. Kabay ka na pagigambal sa mga kabuhi. Sa mga tagipusoon, kinahanglan Ginoo sa encouragement karon nga adlaw. Kung mayara ang way pa nakabaton sa imo, ikaw pangikot sa ila tagipusoon kabuhi. Kag kung anuman Ginoo kaimtangan sa tagipusoon sa imong kanakan, that they too will learn the lesson. Hindi gid mag-entretenar sa mga butang sining kalibutan nga mo magadulong sa amon sa kalaglagan sa amon kabuhi. Natugyan mo ini kinaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.